Magandang gabi po sa inyong lahat. Naalala ko po nung naordinahan ako ng September 1998. Ito po ang una kong assignment. Ano po? Mga bata pa sila Merla. No? Maraming alaala. Ano po? Maraming alaala. Maria, ina ng mga dukha. Ano po? Ang apparition ay nangyari sa Banu. Ano po? 2 beses po ako nakapunta sa Banu. Last year, nakita ko po yung lugar, ano po, na kung saan dinudumog ng maraming tao. Ano po ba ang mensahe ng ina ng mga dukha, Our Lady of the Poor? Ang sinabi po ng ina sa babae ay, ako ang kagalingan. Ano po? Para maintindihan po niyo yung konteksto, kung kayo po ay mayroong problema, 100 ang problema niyo, halimbawa, wag naman ganun karami, ano po? Pero kung mayroon kayong ganung karaming problema, at kayo ay biglang nagkasakit, lahat ng problema nyo makakalimutan nyo na. Magiging isa lang ang problema nyo, ang inyong karamdaman. Ano po? Kadalasan, pinapabayaan natin ang ating kalusugan. Bakit? Kasi pag maganda ang ating pakiramdam, wala tayong pakialam. Di po ba na? Wala tayong pakialam. Palagi ko po itong kinukwento dahil meron po kami kasamang pari dati sa Manila na nakapila po kami sa kainan pagkatapos po ng recollection, at ang tagal namin sa pila kasi yun pong isang matandang pari ay galit do sa dulo. At sinasabi namin, Monsi, ano problema? Sabi niya, itong kinuha nating caterer, walang taba ang kare-kare. Ano pa? Walang taba daw yung kare-kare. Ano pa? Ay masarap naman talaga yung taba, di ba ba? No? Pag nilagay nyo yung umuuga-ugang gano'n, di ba ba? Masarap yun. Na pag sinubo mo, parang natutunaw kagad sa bibig, di ba ba? No? Pasok kagad sa ugat. Ha? Ay sabi namin, Monsi, inalis po yung taba kasi bawal. Ano sabi ng matanda? Aanhin ang gamot kung hindi kakain ng bawal. Di ba ba na? Yun po ang sinasabi ninyo, di ba ba na? Yan ang sinasabi ng matatanda. Ha? Aanuhin ang gamot kung hindi kakain ng bawal. Opo. Ayun ang nangyari. Ngayon, patay na po siya. Patay na. Patay na. Bakit? Ay talagang hindi tayo habang buhay na malusog kung ang una nating pinapabayaan ay ating mga kinakain. Ayon po sa pag-aaral, ang ating pong kalusugan ay 80% diet, 20% exercise. Ano pa? 80% diet. Kahit kayo po ay exercise, pero ang kinakain nyo naman ay mali, ay malapit na kayo. Ano po? Si Father Jack Arada, ang amin pong amin pong chancellor ngayon, siya po ay nagpa-kidney transplant at mayroon po siyang TikTok. Ano sabi niya? Paano sirain ang kidney? Paano sirain ang kidney? Ano pa? Batang-bata, sira na ang kidney. Mabuti may nakuhang nag-donate. May nakuhang nag-donate. Ang sabi niya, chichirya, soft drinks, ano po? Halos walang tubig, puyat, at pagod. Ano po? Ganun lang kabilis. Mabuti kung mayroong nakukuhang donor.
Meron po kami isang bagong, hindi naman bagong pari, pero bagong nagda-dialysis. Nasira ang kidney. Ano po? Nasira ang kidney. Pag kayo po ay nag-dialysis na, ay hindi nyo alam kung hanggang kailan na lang kayo. Hindi po ba, no? Kasi pwedeng bumigay ang ugat na hindi mo inaasahan, at ang problema nun ay hanggang kailan. Bakit ko po sinasabi sa inyo ito? Dahil kahit gaano kayo kayaman, pag kayo'y nagkaroon ng kasakit, bigla kayong kaanib ng mahirap. Ano ang sinasabing dukha ng ina ng mga dukha? Ano po sinasabi ng dukha? Ang mga dukha ay hindi yung mga walang pera. Ang mga dukha, yung merong karamdaman. Wala nang dudukha, wala nang hihirap sa mga taong may karamdaman. Nag-anoint po ako ng isang mayaman na kung saan dito pa po ako noon. Yung kanya pong sala, mas malaki sa simbahang ito. Ano po? So, naintindihan nyo na kung gaano siya kayaman. Pagpasok mong ganyan, sala. Ganito kalaki. Ano po? Namangha ka. At tinatanong ko, nasan po si ganon? Nasa kwarto po. Umakyat ako sa kwarto. Maliit lang yung kwarto. Maliit lang. At nagkwentuhan kami. Sabi niya, tingnan mo, Father, kahit gaano kalaki ang bahay mo, pag ikaw ay naka-wheelchair na lang, hanggang doon ka na lang sa kwarto. Ni hindi mo alam kung hanggang saan ka makakarating, di po ba? May pera ka, pero hindi mo naiikot ang bahay mo. May pera ka, pero hindi mo nakakain yung gusto mong kainin. Nakakabili ka ng magandang kama, pero hindi ka nakakabili ng tulog. Di po ba, na? Nakakabili ka ng magandang kama, pero hindi ka nakakabili ng kapahingahan. Nakakabili ka ng pagkain, pero hindi mo nabibili ang panlasa. Nakakabili ka ng gamot, pero hindi ka nakakabili ng kalusugan. Yun ang problema ng may sakit. Dito din yun na ako po'y nag-anoint ng matanda, 80 years old, 10 years nang nakahiga. Ano pa? Diyan sa mga looban, kina Mendy. Ano pa? 10 years na. Nung inanoint ko, sabi ko, Lola, anong birthday wish ninyo? 80 years old. Sabi niya, sana bigyan pa ako ni Lord ng mahabang buhay. Ay, nagulat ako. 10 taon na nakahiga eh. Di ba? Sabi ko, hindi ba kayo napapagod nung nakahiga ang ganyan? Ay, sabi ng matanda, hindi po, Father. Sabi ganun, ha? Sabi ng caregiver, di ko na kaya. Hindi lamang yung may sakit ang nahihirapan din ang nag-aalaga. Kadalasan hindi natin napapagtuunan ng pansin yun. Ano po? Kaya nung ako po'y na-stroke 3 years ago, at nagpapasalamat ako sa mga nagdasal. Marami sa inyo nagdasal dahil alam ninyong galing ako dito. Habang wala pong pakiramdam ang aking buong katawan, inamin ko po at sinasabi ko po sa Diyos, Lord, kung gulay, patay na lang. Kung ako'y magiging gulay, patay na lang. Di po ba, ano? Kasi,
Siguro pag ikaw ay gulay, kaya siguro magtiis ng mga ilang taon. Pero hanggang kailan? Ikalawa, yung mag-aalaga, hanggang kailan magtitiis? Di po ba, na? Ikatlo, kung napapansin ninyo, kung kayo po'y may inaalaga ang may sakit, masungit. Di po ba, ano? Mainit ang ulo. Mainit ang ulo. Bakit? Hindi kasi magandang pakiramdam. Isipin nyo, na-stroke ako. Walang hindi maigalaw ang aking buong katawan. Sa awa at biyaya ng Diyos, pagdating na ikalawang araw, naibalik yung pakiramdam na aking kamay at paa. Sa ikatlong araw, yun pong PT, sabi nila, habang maaga pa, Father, mag-therapy na tayo. Habang hindi pa daw tumitigas yung laman-laman. Di po ba, ano? Isipin nyo, on the third day, 3 araw pa lang yun, ibinaba ako sa PT. Ha? Inuunat-unat yung paa ninyo, inuunat-unat yung braso ninyo, ha? Masakit. Nahihiya lang ako kasi pari ako, di po ba, no? Pero masakit. Yung pinapalakad ka, ha? Ikaw ay iyong paa ay pinipilit doon sa gumagalaw na bisikletang ganyan. Masakit. Isipin nyo nilang yung ibang matagal ng nakatenga. Masakit, di po ba, ano? At sa ayaw at sa gusto ninyo, magsisimula kayong maawa sa sarili ninyo. Magsisimula kayo. Kaya yung paliwanag ng mahal na Biren sa dukha, ang sabi niya, hindi lang yung walang pera. Ang tunay na dukha ay ikaw ay walang magawa. Ikaw ay walang magawa. Yung akin pong barkada na mahilig magkarera dyan sa Ortigas dati, nagkakarera sila. Ano po? Nagkakarera. Drug racing noon. Bagamat hinuhuli, nakakalusot, na disgrasya. Ay dinalaw ko sa hospital. Ay di nakabalot. Nakatali ang katawan. Bali-bali. Ano po? Bali-bali. Sabi ko, kumusta ka? Umiiyak. Mayaman yan, umiiyak. Sabi ko, ba't ka naiyak? Sabi niya, kanina pa ko inis sa langaw. Kasi nilalangaw yung mukha, hindi niya mabugaw. Ano pa? Ay, nakatigas ang katawan, di po ba? Ano? So kahit anong wala. Ano pa? Ay talagang nakakaawa. Di po ba, ano? Buhay ka, pero ikaw ay kaawa-awa. May pera ka, pero hindi lahat ng iyong caregiver nandyan. Di po ba, ano? Nung sinasabi nga sa akin, Father, ililipat na po kayo sa ICU. Simula sa emergency room, sabi ko, alam ka naman, sabi ko, hindi, paralyzed ka naman, wala kang magagawa, di po ba, na? Opo. Pero Father, bago po tayo ilipat, magda-diaper po kayo. Ay, naku, ang hirap. Mahirap. Bakit? Siyempre, pag nag-diaper ka, huhubaran ka, di po ba, ano? Huhubaran. Yun lang ini-imagine ko na, huhubaran ako, hirap na ako eh, di po ba, ano? Gusto ko sabi ko ang problema no, ako po'y na-stroke, hindi ko maimulat ang aking mga mata. Apektado po yung aking mata eh.
ang meron lang ay bibig at tenga. So, nung sinasabing, uhubaran po, di nag-i-imagine ako sino yung mga tao dyan. Sino na makakakita, di po ba, ano? Ha? Bakit? Pare ako eh, di po ba, ano? Mimisa-misa ka dyan sa harap, sumayin niyo ang Panginoon, di ba? Yung nagsimba in nurse pala, ay nakita ko na yan. Di ba? Tatawa-tawa kayo. Hindi nyo naramdaman yung aking nararamdaman, di po ba, ano? Di ba? Mabuti kung ako'y kung sino lang. Di ba? Father, tatanggalin ko ng pantalon mo. Di ba? Ang hirap nun. Ha? Kaya nung naranasan ko yun, pinaliwanag ko sa mga pari. Pinaliwanag ko sa mga madre. Sabi ko, ikaw sister, ha? Piling mo, hindi tatanggalin yung abito mo. O, di ba? Sana maayos ang panty mo. Di ba ba? Di ba? Yung kayo ay walang magawa, isang kadukhaan yun. Naintindihan po ninyo? At yun ang pagpapaliwanag ng mahal na biren. Dukha ka, hindi dahil wala kang pera, kundi dahil wala kang magawa. Mahirap yung walang pera, pero mas mahirap ang pagiging dukha, na kung saan nag-aantay ka ng awa. Kasi kung hindi ka kaawaan, pwede kang tanggapin natin ang katotohanan. Merong matatandang may sakit na pinapabayaan ng sariling kamag-anakan. Di pa ba, ano? Mayayaman ang panghi ng diaper. Bakit? Hindi pinapalitan. Mayaman yan. Nakuha po ninyo? May pera ka, pero naintindihan mo ngayon na walang magagawa ang pera mo kung walang taong mahabag sa iyo. May pera ka. At nakakalimutan natin pagkamisan na akala natin ang solusyon sa buhay ay pera. Mananabi ako. Ngayon, noong una, pinagmamalaki niyan, ang dami niyang sasakyan, di po ba, ano? Nadinig nyo yan, ha? Isipin mo, bumili ng kotse dahil may payong ang kotse, di po ba, ano? Ako nga, walang payong, di po ba, ano? Pero bumili ka ng sasakyan dahil lang sa payong, di po ba? O ngayon, nakakulong ka. Nandun ka sa isang kulungang nagsisiksikan na walang aircon. Naramdaman mo na kahit may pera ka, dukha ka. Bakit? Wala kang kapangyarihan. Aantayin ba natin na tayo ay dumating sa ganong kalalagayan? Mga minamahal na mga kapatid, kaya nga po, ang unang bagay na dapat nating pagtuunan ng pansin ay magpasalamat. Magpasalamat. Maraming problema, maraming wala, pero marami tayong dahilan para magpasalamat. Di po ba? Pag tayo ay tumatanda, sa ayaw at sa gusto natin, marami nang sumasakit. Di po ba, no? At pag ikaw ay pumunta sa doktor, pag sinabi mong, ito po, ano ay, Father, ano na yan? Old age. Wala kang magagawa. Di po ba, no? Ay, gusto mo mahaba ang buhay, tanggapin mo. Di po ba, no? Ang pagiging matanda ba ay karamdaman? Hindi. Bahagi yan ng buhay. Palagi sinasabi, ay Father, ang tangkad mo. Nagbabasketball ka ba? Dati. Di po ba, ano? Ay, ano na lang ginagawa mo, Father?
Volleyball. Ay ano, Father, nagba-volleyball? Hindi na. Badminton na lang. Noong nagba-badminton ka, hindi ka na makatulog sa sakit ng tuhod pagdating ng gabi. Di na nagbabadminton. Ano na lang sport mo, Father? Chess. Chess na lang, nakaupo na lang. Di po ba? No? Pag may kalaro, ay pag wala kang kalaro, hindi pwede chess. Ay, ano na lang ngayon, Father? Sudoku. Di po ba? No? Doon na lang. Tanggapin na lang natin. Di po ba? No? Bahagi yan ng pagtanda. Yung mga matatanda dyan, meron kayo nito. Meron kayo. Anong tawag dito? Pillbox. Di po ba? No? Nandyan yung gamot sa umaga, tanghali at gabi. Di po ba? No? Ganon talaga. Di ba? Kumain ka ng maayos para mayroon kang konting gamot. Pag hindi mo inayos ang sarili mo, baka yung gamot mo, yun na ang pagkain mo. Di po ba? Huwag pabayaan ang kalusugan. Magpasalamat. Magpasalamat na tayo ay nakakakilos pa. Di po ba ano? Wala na naman si Alik. Alam nyo, dito yon nang ang kolektor ng parokya ay ang yumaong si Aling Coring. Ano po? 20 naman yung nagsisimba, 25. Nakakalat pa dyan, nakakalat. Di ba magtabi-tabi dito sa harapan? Di ba ba, ano? Pag nagsasalita ka, gaganon ka, kala mo dami nagsimba. Ano ba? Nakakalat. Ang kolektor mo, ang yumaong si Aling Coring. Ano ba? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tapos na ang misa namin, di pa siya tapos. Di po ba? Ang tagal Nagagalit ang mga tao. Bakit? Sinusundot no naman nagsisimba. Pag hindi ka nagbigay, susundutin ka. Ano? Ay kailangan ng koleksyon. Ano po? Isipin mo, 20 nagsimbang koleksyon, 1850. Ano po? Naghahati-hati pa mga tao Hindi pa ba? Ano sinabi ko, Aling Coring, nagagalit po ang mga tao. Ano sabi niya? Hindi ka pa pinapanganak, kolektor na ako. Ay hindi ka naman habang panahon nandito sa simbahan. Di po ba? Mamamatay ka rin. Walang taong nananatili. Kaya nga, anong palagi ko sinasabi? Dumating kang walang dala, aalis kang walang dadalhin, hari nawa makapag-iwan ka ng maganda, ala-ala. Di po ba, ano? No, ako'y nailipad na, saka ko lang nalaman. Ano pa? Dahil may third floor ang kombento, di po ba, no? Doon kami naglalaba. Doon ako naglalaba. Ang mga tinamamagaling niya, mga tao sa tenement, ako pala pinapanood. Di po la. Pinagtritripan pala ako. Di po ba, ano? Ay, ganun talaga ang buhay. Hindi ka naman habang panahon dito. Hindi ka naman habang panahon malakas. Pero kahit saan ka naroroon, tingnan mo ang biyaya para mayroon kang ipagpapasalamat. Sigurado ako, mayroon kayong pwedeng ireklamo. Pero sigurado din ako na mayroon kayong pwedeng ipagpasalamat. Kaya tayo malungkot sa buhay, mga minamahal na mga kapatid, ay dahil mas maraming reklamo kaysa sa pagpapasalamat. Alam po niyo yan. Palagi ko yan sinasabi. Ang sikreto ng masayang buhay ay ano? Ang buhay na merong pasasalamat. The secret of a happy life is a grateful spirit. Hindi lahat ng masayahin marunong magpasalamat. Pero lahat ng marunong magpasalamat, masayahin. Hello? Naintindihan po ninyo? Hindi lahat ng masayahin marunong magpasalamat. Pero lahat ng marunong magpasalamat, masayahin. Kaya kung kayo ay malungkot,
baka kulang kayo sa pasasalamat. Di po ba, ano? Kasi yung ibang masayahin, may sayad. Oo. Oo. Maniwala kayo. Di ba? Mas naintindihan mo yung isang taong lumuluha sa loob ng simbahan. Ay, may problema ito, may problema. Di ba ba, no? Kaysa doon sa nakikita mo sa loob ng simbahan, palagi nakangiti. Di ba, no? May sayad yun. Oo. Unang-una, matutong magpasalamat. Matutong magpasalamat. Lahat ng tao ay may problema. Bakit tayo nagkakaproblema? Dahil gusto nating tayo ay umunlad. At anuman ang humaharang sa ating pag-unlad, nagiging problema yan. Pero ano po sabi ng isang manunulat? Lahat ng problema may solusyon. Kung walang solusyon, hindi yan problema. Misteryo yan. Di po ba, na? Pag problema, kamakailan lang sabi ko, gawan mo ng paraan. Yung aking kaibigan, nagpadala sa akin, Happy New Year 2027. So, Happy New Year. Sabi ko, bakit naman 2027? Sabi niya, naubusan kami ng number 6. Di ba may nabibili nung yung mga ano? Ay, kaya 7 na lang nilagay ko. At least advance, di po ba, ano? Alam nyo, pinagnilayang ko yun. Pinagnilayang ko. Dahil ba wala kang mabili na 6, ikagagalit mo? Gumawa ka ng paraan. Di 27, di po ba? No? Advance. Naintindihan po ninyo? Ano sabi ng matatanda? Pag meron kang hinahanap, gamitin ang mata. Huwag ang... alam nyo lahat. Di po ba? Ano? Pag may problema, may paraan. At sinasabi ng Diyos, hindi ka susubukan ng higit sa iyong kakanyahan. Huwag niyong kakalimutan yon. Lahat ng pagsubok ay mayroong solusyon. At hindi pinapahintulutan ng Diyos na tayo ay masusubukan na hindi natin kayang gampanan. Hindi mo yan may luluha. Hindi mo kailangang iluha. Kailangan mo lang gawan ng paraan. Alam po niyo, ang problema natin, yung mga magnanakaw, ang galing gumawa ng paraan. Di po ba? Yumaman yung mga nangungurakot, magaling gumawa ng paraan. Pero yung mabubuti, hindi nag-iisip ng paraan. Di po ba, ano? Mahilig tayong magreklamo. Mahilig tayong magdasal lang. Ayaw nating gumawa ng paraan. Gumawa tayo ng paraan. Naalala nyo yung mga estudyante, pag hindi nakapag-aral, para mga pangudi ko, gumagawa ng paraan, di po ba, no? Sa ilalim ng t-shirt, doon nakasulat yung mga sagot, di ba? Sa pantalon, sa medyas, ha? Ginawa ng iba sa inyo yan, di po ba, no? Ha? Yung mga hindi nag-aral, walang ginawa kundi sipahin yung nasa harap. Uy, patingin, taas mo, di ko kita. Di po ba, no? O, naranasan nyo yun, ano ba? Either kayo yung naninipa o kayo yung nagtaas ng sagot. Di ba, no? Okay, thank you. Yung kabila naman, ano sagot ito? Ano? Hindi pwedeng hindi magpa-copy, magagalit. Yung kabila naman, di ba ba? No? Pagkatapos ng exam, yung hindi nag-aral, yun ang mataas ang grade. Gumagawa ng paraan eh. Di po ba, no? Naalala ninyo, sa Ebanghelyo, nung sinabi ng mayaman, sabi, ay, ikaw ay tatanggalin ko na sa aking bilang katiwala. Naalala po ninyo? Anong ginawa niya? Gumawa siya ng paraan. Tinawag niya lahat na may utang. Magkano utang mo?
Ha? O ilang galong langis? O kalahati na lang? O ilang galong? Gumawa ng paraan. Sa madalit sabi, may paraan. Kailangan lang nating mag-isip. Kailangan lang nating magtanong. Hindi yung, di ba? Sabi nga ng anak, Nay, anong ulam natin? Sabi nung nanay, tingnan mo sa rep. Sabi nung bata, wala naman tayong rep pa. Ay, di wala tayong ulam, di mo ba? Oh. Kanya-kanyang paraan, di po ba, ano? Para lang masabi, marinig ng kapitbahay na mayroon silang rep, di po ba, ano? Oh. Kanya-kanyang paraan. Ha? Anong ulam niyo? Itlog. Kayo, nilaga. Oh, grabe. Kinabukasan, kayo, anong ulam niyo? Itlog. Ikaw, anong ulam niyo? Prito. Ha? Ha? Kinabukasan uli, anong ulam mo? Itlog. Kayo, ano? Torta. O, di ba? Tapos, buti pa kayo palagi kayong iba't ibang ulam. Oo, syempre, gumagaway kami ng paraan, di ba, no? Nilagang nilagang itlog, o, di ba? Oh. Pritong itlog, di ba, no? Anong torta? Nakuha po ninyo? Itlog parehas. Pero magkaiba ang pananaw. Naintindihan po ninyo? Nagrereklamo ka kasi hindi mo makita ang biyaya. Ikalawa, ang tinitingnan mo ang problema, hindi ang paraan. Di po ba? Na-stroke ako. Ang daming bawal. 87 kilos ako noon. Ngayon, 71 na lang. Bakit? Ang daming hindi pwedeng kainin. Ang number 1 na kalaban, kanin. Ang problema natin, ang ulam natin mga Pilipino, hindi pwedeng walang kanin. Di ba? Ano sabi ng doktor? Father, bawal ito, bawal ito, bawal ito. Puro bawal. Ang sabi ko lang sa kanya, ano na lang po ang pwede kong kainin? Ang sabi ng doktor, basta masarap, bawal. O, di tapos, di po ba, ano? Anong ginawa ko? Unang-una, kailangan kong tanggapin kung ano ang pwede at kung ano ang bawal. Di ba? Para wala nang sama ng loob. Di po ba, ano? O kaya pag may nagdating, Father, kain tayo. Saan po? Doon. Sabi, sama ka, Father. Masarap doon. Ay, bawal. May magbibigay ng mga pagkain. Father, para sa inyo ito. Masarap yan. Ay, bawal. Di ba? Para wala na ikasasama ng loob. Hindi yung mamimili tayo, yung, sige, konti lang. Di ba? Mga minamahal na mga kapatid, ang daming pwedeng pagpasalamat. Ikalawa, ano man ang problema, may paraan. Pangatlo, tanggapin mo kung ano ang iyong limitasyon. Di po ba? Kaya tayo malungkot. Hindi ko alam kung naranasan nyo ito. Nag-uwi ang tatay namin ng sapatos. Gandang-ganda ako. At sabi ng tatay namin, kung kanino magkakasya, kanya. O di sinukat ng kapatid ko, maluwag. Sinukat ng kapatid ko, maluwag. Pinagdadasal ko talaga na maluwag. Di po ba, no? Sinukat ko. Sikip. Sikip. Kaya lang gusto ko. Ano sabi ko? Kasya. Kasya. Kaya lang, sikip talaga. Ay gusto mo eh. O di, anong usapan? Pagbago, isisimba.
Ano po? Di sinuot ko. Sinimba ko. Di po ba, ano? Wala akong naintindihan sa misa. Bakit? Lahat nasa paa. Ang isip mo, ang kalooban mo, nasa paa. Ang tawag natin doon ay tiis ganda. Di ba ba? Oh, kulang na lang iluha ko. Kulang na lang. Ha? Nagmamadali kaming umuwi. Ha? Kung pwede ko lang hubarin habang naglalakad, hubarin ko. Di ba? O di na, may natutunan ako, hindi po ba, ano? Kung hindi kasya, huwag mong ipilit. Kahit maganda, di po ba, ano? Huwag mong ipilit. Ang para sa iyo ay para sa iyo. Di po ba, ano? Oh, ganun talaga. May kanya-kanyang biyaya. Pagka minsan pinipilit natin mga sarili sa mga bagay na hindi naman para sa atin. Alam natin yun. Anong kasabihan? Pag hindi totoo, huwag mong sasabihin. Pag hindi sa iyo, huwag mong kukunin. Pag mali, huwag mong gagawin. Di po ba, ano? Mga minamahal mga kapatid, simple lang ang buhay. Simple lang. Di po ba? Pagka minsan pinipilit natin, alam mong bawal sa iyo. Ha? Marami sa atin, may sakit na. Ang gusto, sunod na sunod sa mga healing priest. So, Father, pray over mo ako. Father, pray. Ha? Ano sakit nyo, nanay? Mataas ang blood sugar ko. Oh, diba? Nanay, diabetic din ako. Member din ako ng media. Diabetes. Di ba ba? Bawasan nyo ang kanin, bawasan nyo ang dessert, bawasan nyo ang kung ano. Ano sabi sa akin ng matanda? Father, huwag mo na akong pagbawalan. Pray over mo na lang ako. Naghahanap ng solusyon. Di po ba, ano? Ano sabi ko sa kanya? Paliguan ko man kayo ng holy water, di kayo gagaling. Ayaw nating tanggapin ang ating mga limitasyon, di po ba, ano? Magpasalamat. Gumawa ng paraan. Tanggapin ang limitasyon. Di po ba, ano? Ha? Hindi mo dapat ikainggit ang meron sa iba. Sapagkat pagkamisan, kung ano ang meron ka, yun din ang pangarap nila. Di ba? Uwi na ba? Bakit may bell ng alas 8? Ha? May Angelus? Ano po? Marami sa atin naiinggit sa matangkad. Oy, buti po siya matangkad. Di po ba, no? Merong advantage sa matangkad. At meron ding disadvantages. Ang palagi ko diyang example, kami po ay lumipad. Nilalagay ko po yung bagahe ko sa compartment. Siyempre, abot ko, matangkad ako di po ba? Tapos may maliit na babae. Tinitingnan ko. Ay, hindi talaga. BFF. Alam niya mga BFF? Below 5 feet. Yan ang BFF. Yun po ibig sabihin ng BFF. Kaya pag tinawag kayo, BFF ko ay below 5 feet. Ano po? BFF. So, kahit anong ano niya, hindi talaga niya maabot. Ay, inaantay ko lang magsabi, Kuya, o sige, nilagay kong ganyan. Sabi niya, oy, nakakaingit ko. O, di ka na. Magkatabi kami. Ang problema sa matangkad, sikip yung tuhod. Sa aeroplano. Kahit anong gawin mo, sikip. Isipin mo, ang tagal ng lipad namin. Ang sikip ng tuhod. Siya, hindi sahid ang paa sa lupa.
Maiksi. Kukuya-kuya-kuy. Ay, di ako naman nagsabi, nakakaingit ko. Nakukuha po ninyo? Kung anong meron ka, merong pagpapala. Meron, pero mayroon din pagkukulang. Ano man ang wala sa iyo, nasa kabila, ganun talaga, di po ba? Ano? Kaya mahalagang marunong magpasalamat. Huwag niyong kakalimutan ito, ha? Tawa kayo ng tawa. Magpasalamat, gumawa ng paraan, tanggapin ang limitasyon. Di po ba, no? Para hindi pinagpipilitan. Hindi pinagpipilitan. Di po ba, no? At ang pang-apat, huwag mawala ng pag-asa. Huwag mawala ng pag-asa. Kamakailan po, ang aking kaibigan nag-celebrate ng birthday. 75. 75. Ano po? Karamihan po ng kaibigan ko matatanda. Bakit ba matatanda? Kasi yung matatanda, meron silang karanasan. Meron silang karanasan. Sa ayaw at sa gusto ninyo, kahit gaano ka kalusog dahil ikaw ay bata, maaring meron kang kaalaman, pero wala kang karanasan. Di po ba, na? Matututunan mo ang karanasan sa kwento ng matatanda. Minsan, sasabihin nila, paulit-ulit sila, nung panahon namin. Pero ang dami nilang pwedeng ituro sa atin. Yung mga nirereklamo natin ngayon, walang-wala yan sa kanila. Di po ba, ano? Ha? Walang-wala. Ngayon, pag nagbukas ka ng laptop, pag on mo, labas na kagad. Di po ba, ano? Noon, pag on mo ng computer, magkakape ka pa. Ano pa? Pwede ka pa magtimpla ng noodles. Pagbalik mo yung computer mo, hindi pa tapos. Ang tagal mag-boot, di po ba, na? Tapos, ang mga bata ngayon, napaka-mainipin, di ba? Na pag ikaw ay nagluto ngayon, may gasol ka. Noon, kailangan mo pa ng panggatong, di po ba, no? May panggatong ka pang ganyan, ha? Mayroon ka pang kawayang pagkatapos magluto, ang itim ng kulangot mo, di ba? Di ba? Ang plancha ngayon, ipla-plug mo na lang. Noon, may uling pa, di ba? Ha? Ngayon, may keyboard ka na, tatatatatatatat. Noon, typewriter. Nakuha po ninyo? Ibang-iba na. Anong sinasabi ko? Matuto sa karanasan ng ibang tao. Di po ba, ano? Matuto sa karanasan. Bago ka magreklamo, pag-aralan mo muna ang karanasan ng ibang tao. Pagpasok namin, galing sa kalsada, papasok sa Sampaguita, ang dami tricycle. Di po ba, ano? Sabi ng kasama ko, nung panahon mo, may tricycle na ba dyan? Ang dalang. Naglalakad kami hanggang doon. Nilalakad namin. Di po ba, na? Oh. Malapit lang. Pero sa ibang tao ngayon, ang layo na niyan. Tamad eh. Di po ba, na? Tamad eh. Ha? Kailangang matuto sa karanasan. Di po ba, ano? Huwag kayong yung mga anak, yung mga bata, huwag kayong magrereklamo sa inyong mga magulang. Hinubog sila ng sarili nilang karanasan. Di po ba? Ganyan sila. Oh, sorry for the words. Ganyan kami.
Halos yung mga magulang nyo kasi nanda ko na. Di ba? Yan ang aming karanasan. Hinubog kami naming karanasan. Allow your experience, whether you like it or not, we are a product of our own experiences. Hindi nyo inabot ang army roll. Di ba? Yung mga matatanda dito, inabot natin ang army roll, di po ba, no? Na pinapatigas natin mga pantalon sa army roll, di po ba, no? Ha? Oh. Ang mga polo talagang tigas na tigas, naka-army roll di po ba, no? Kaya pag ikaw ay naglalakad, para kang robot. Oh. Ang tigas Yung pantalon mo, pag nakaupo ka sa jeep, nakaganon, di pwede diba? Ngayon, downy. Di ba? Puro downy. Oh. Kaya pagkatapos ng misa ko, sabi nung bata, yapos-yapos ako, Mama! Ang bango ni Father! Amoy downy! Panahon yun ngayon. Di ba ba, no? Noon, army roll. Kailangan mo i-army roll para maayos plantsahin. Kailangan mo ang dahon ng saging para makapamalansya ka ng maayos, di ba? Kaya nga, ano sabi nila? Pag pinag-drawing mo ng manok ang kabataan ngayon, ang dinodrawing nila, hita na lang, hita. Kasi ang nakita nila sa manok, hita na lang. Hindi na sila nakakakita ng buong manok. Di ba ba? Nakakatuwa nga yung mga bata nagtatalo. Pinagtatalunan nila kung yung bibi ay manok. Di ba? Ano yan? Manok o bibi? Di ba ano? Manok yan. Hindi bibi yan. Sabi nila, hindi, pato yan. Pato. Di ba ano? Yung alam nyo lang, paano kumain ng balot. Di ba? Pero hindi nyo alam, yan ba isang galing? Galing ba yan sa bibi o sa pato? Di ba ba, no? Hindi na alam. Ang alam lang ay kumain. Di ba? Kaya yung mga magulang, kahit nakukulitan ng mga anak, magkwento kayo. Magkwento kayo. Para naintindihan nila ang ating mga pinanggalingan. Di ba? Naintindihan nila. Naintindihan nila. At pag naintindihan nila, saka lang sila makakakuha ng aral kung bakit tayo ganyan. Inuulit ko, magpasalamat. Lahat may problema. Huwag tingnan ng problema. Gumawa ng paraan. Di po ba, ano? Naalala niyo yung babae? Ha? Na dinamdam ang problema. Oh, anong ginawa niya sa problema niya? Inilakad niya. Di po ba, ano? Nakarating siya na Pangasinan. Di po ba? Di ba? Mahirap yung hindi nyo harapin ang problema nyo, nilalakad nyo, baka kung saan kayo makarating, di ba ba, ano? Harapin ang problema. Lahat ng problema may solusyon. Kung gagawa ka ng paraan. Tingnan mo ang iyong limitasyon. Huwag mong ipilit ang iyong sarili. Pang-apat, matuto sa karanasan. Matuto sa karanasan. Ano po? Panglima, ang buhay ay nagiging mas mahirap kung ang ating hinahanap ay comfort. Comfort. Naghanap lang tayo ng madali. Nakuha po ninyo? Madali. May mga bagay, kung gusto nating kung gusto nating tayo umunlad, yapusin natin ang hirap. Di po ba, ano? Ano sabi nila? If you want to develop a muscle,
carry some weights. Di po ba, no? Kung gusto niyo lumaki ang muscle ninyo, abay magbuhat ka. Magbuhat ka. Kaya ngayon iba nag-gym para lumaki ang muscle, di po ba, no? Anong problema naman ng iba? Nag-enroll. Nag-gym ngayon. Pinilit buhatin yung mabibigat. Ang sakit ng katawan. Kinabukasan, maghuhubad yan sa harapan ng salamin. Feeling mo sa isang araw, lalaki ka agad ang muscle mo. Ano ka? Di po ba, no? Wala yung pinagkaiba doon sa mga nagda-diet. Hindi lang kumain na isang araw, magtitimbang. Ay, hindi nabawasan. Hindi. Produkto yan ng disiplina. My dear friends, my brothers and sisters, discipline is never about punishment. Discipline is embracing certain habits so that we will be able to live a life of excellence and distinctions. Kung gusto nyo, gumaling kayo sa anong laro? Basketball? Disiplinahin mo ang sarili mo. Gusto mo gumaling sa badminton? Disiplinahin mo. Paano mo didisiplinahin? Mag-practice ka. Di po ba, ano? Mag-practice ka. Kung gusto mo maayos ang choir, mag-practice. Mahirap yung gusto lang kumanta, yung mag-practice, di po ba, ano? Kaya pagkanta nila, lahat sila second voice, di ba ba? Gusto lang kumanta, ayaw mag-practice. Di ba? Kahit kung kayo gusto nyo lektor, ay mag-practice ka. Hindi yung kung kailan ka lang magbabasa, diretso ka doon, hindi ka nag-practice. Di po ba, no? Yung ibang lektor, gusto magbasa lang pag may piyesta. Di ba? Ayaw ng pangkaraniwang araw. Gusto may okasyon. Hindi nag-practice. Nalipad yung page. Hindi na alam kung anong babasahin. Nagmisa ako, inimbitahan ako, halatang halata si ate, hindi ito regular na nagbabasa. Nalipad, hindi niya makita ko saan. Maya-maya, binasa ang Ebanghelyo ni San Mateo. Akin yan, akin! Tinayo ko, ate, akin yan, akin. Hindi nag-practice, di po ba, ano? Kung ano-ano ginagawa, di ba? The second reading is a reading from the letter of St. Paul to the Philippines. Philippians. Pambihira naman. Hindi nag-practice eh. Di ba? Puro pa-cute. Kasi kita sa camera. Di ba na? Ang hirap. We can never obtain mastery without discipline. Mga minamahal na mga kapatid, yung mga magulang na maayos, dahil dinisiplina nila ang kanilang mga sarili, o ang kanilang mga magulang ay dinisiplina sila. Di po ba, no? Pinagpapasalamat natin yung masusungit nating teacher. Bakit? Sila ang nagdisiplina sa atin. Di po ba? Mas natututo tayo sa mga taong mahigpit sa atin sapagkat tinuturuan tayong disiplinahin ang ating mga sarili. Ang pagsisimba, ang pagdadasal ay produkto ng disiplina. Dumadating ka ng maayos, maaga, dahil dinisiplina mo ang iyong sarili na dumating ka sa simbahang maaga. Kaya ka late, nasanay ka ng late. Di po ba, ano?
Kaya ka natutulog kasi nasanay ka ng matulog. Yung pag-upo dyan, tulog agad. Di ba? Unang pagbasa, unang pagtulog. Ikalawang pagbasa, pangalawang pagtulog. Humiliya, mahaba-habang pagtulog. Di po ba? Kaya si Father sumisigaw-sigaw na, para magising ka lang. Di po ba? Ano? Kitang-kita ka dyan, nakanganga ka. Tapos, nagulat ka. Kita mo si Father nakatingin sa iyo, di po ba? Na? Para hindi ka mapahiya, paglabas ng misa, sabihin mo, ganda ng homily mo, Father. At sabihin ni Father, ano sinabi kong maganda? Basta maganda. Di ba? Bakit ka tulog ng tulog? Nasanay ka. Nasanay ka. Marami tayong ginagawa sa pang-araw-araw na kahit hindi na natin iniisip, ginagawa natin kasi nasanay na. Yan ay produkto ng disiplina. Di po ba? Nagtututbrush ka dahil sinanay ka na mag-toothbrush ka. Di po ba, ano? Kahit maulan, kahit malamig, naliligo ka kasi nasanay kang maligo. Di po ba, ano? Mga minamahal na mga kapatid, walang magandang ugali na hindi dumaan sa disiplina. Pero ang malungkot na kwento, ang pangit na ugali ay produkto din ng kawalan ng disiplina. The youth, if you want to have a better future, discipline yourself. Mahalaga ang disiplina. Ayaw natin. Kasi feeling natin, binabantayan tayo. Ayaw natin, kasi feeling natin, sinasakal tayo. Ayaw natin dahil pinagbabawalan tayo. Hindi. Disiplina yan. Di po ba, no? Disiplina yan. Ang kalusugan sa ayaw at sa gusto ninyo ay produkto ng disiplina. Sa ayaw at sa gusto natin, produkto yan ng disiplina. Mga minamahal na mga kapatid, ang pagiging dukha ay kahit kailan hindi ninanais ng Diyos. Hindi hinahangad ng Diyos na ikaw ay baldado. Ang kadukhaan na ninanais lang ng Diyos ay ano? Tayo'y maging malaya sa mga bagay na nagkukulong sa atin. Pwede ka maging dukha, pero ikaw ay malaya. Ang mahirap ay ikaw ay dukha dahil ikaw ay baldado. Pero anong magandang balita? Sa gitna ng kadukhaan, mayroong isang ina na hindi ka iiwanan. Isa sa sinabi ng mahal na biren sa Banu, sabi niya, kung mananalig ka sa akin, mananalig ako sa iyo. Sinabi ng ina yon, if you believe in me, I will believe in you. Bakit? Sapagkat kadalasan ang pumipigil sa ating pag-unlad ay kawalan ng pananalig sa sarili nating kakanyahan. Huwag kayong magagalit. Pero kung hindi nyo kayang isipin na kayo yayaman, hindi kayo yayaman. The moment we limit God by our own limitations, then we limit ourselves. Pag kayo mismo nagsabing, hindi na ako uunlad, hindi talaga kayo uunlad. Bakit? Wala kayong pananalig sa inyong mga sarili.
Kaya pag ako'y nag-a-anoint ng may sakit, tinatanong ko, Nanay, naniniwala ka ba na ikaw ay gagaling? Dahil kahit ano ang sabihin ng Diyos at walang pananalig ang may sakit, hindi siya gagaling. Kaya tinatanong ng Diyos, naniniwala ka ba na kaya ko itong gawin? Di po ba, no? Hindi lahat ng may sakit gumaling. Yun lang merong pananalig. Kaya pag sinabi, ay hindi na ako uunlad, hindi na kami makakalis sa kahirapan, hindi na talaga kayo makakalis. Kaya sabi, Nanay, naniniwala ka bang gagaling ka? At sabi ng isang matanda, Father, pakiramdam ko, hindi na ako gagaling. Dinaritso ko, Nanay, huwag na kayo uminom ng gamot. Bakit, Father? Hindi na kayo gagaling. Si Father naman, sapagkat kayo po nagsasabi sa sarili nyo na hindi na kayo gagaling. Kahit gaano ka kabaldado, kung naniniwala ka na ikaw ay makakalakad, gagawa ka ng paraan, makakalakad ka. Di po ba, no? Mga minamahal na mga kapatid, nasa simula tayo ng taon. Hari nawa, bigyan nyo ng paghamon ang inyong mga sarili. Bigyan nyo ng paghamon. Hindi yan pagmamayabang. Pag ikaw ay binigyan mo ng hamon ng iyong sarili, dahil meron kang pananalig, at pag ikaw ay pinagpala, magkakaroon ng kaganapan ang iyong mga panalangin. Sapagkat ang mga taong walang pangarap ay walang bukas. Nasusulat yan sa Aklat ng Karunungan. Ang sino mang walang pangarap, walang bukas. People without a vision perish. Mahalagang merong pangarap. Kung naalala niyo yung kaibigan ko, nagdiwang ng 75 birthday. Dati siyang working student. Pero sa kanyang pagsusumikap, isa siya sa may-ari ng Togo Shipping. Alam niyo yung Roro, Togo. Ha? Ano sabi niya? Hindi ko yan lubos maisip. Ang meron lang ako ay pangarap. Hello. Hari nawa, sa simula ng taon na ito, nagsisimula tayo, bigyan nyo ng hamon ang inyong mga sarili. Again, don't limit God by your own limitations. Dahil kahit gaano tayo kadukha, ang sabi ng mahal na biren, kung maniniwala ka, maniniwala ako sa iyo. Dahil kahit anong paniniwala ko sa iyo, kung hindi ka naniniwala sa iyong sarili, wala kapangyarihan ang paniniwala ng Birhen sa iyo. Opo niya? Yung doktor nga na wala ng pag-asa sa akin. Doktor yon. Pero hindi ko inilagay sa kamay ng doktor ang aking bukas. Ang palagi ko lang dinadasal, kahit walang maggalaw ang aking katawan, ang panalangin ni Padre Pio, stay with me, Lord. Huwag mo akong iiwanan. Stay with me. Nagro-rosaryo ako na hindi ko magalaw ang beads kasi hindi ko may galaw ang aking mga daliri. Kaya nga, noong ikalawang araw, nung nagalaw ko lang ang aking katawan, sabi ng kaibigan kong doktor, sabi niya, alam mo, si Doc ganon, nagsimba. Sabi, bakit siya nagsimba?
hindi siya makapaniwala sa milagrong nangyari sa iyo. Ano sabi ko? Sana siya na-stroke. Di ba? Pagka minsan, kailangan natin ng milagro ng iba bago tayo magbalik loob sa Diyos. Hindi. Ang milagro ay nasa iyo. Kung meron kang paniniwala. Nakuha po ninyo? Huwag niyong kakalimutan ito. Our Lady can only believe if you are able to believe. Mga minamahal na mga kapatid, 8:30 na. Tama na, di po ba? No? Sa palagay ko, sapat na yung sinabi ko, di po ba? No? Ha? Magsimula sa pasasalamat. Huwag sa problema. Huwag sa reklamo. Hindi matatapos ang reklamo. Pero kung ikaw ay magpapasalamat, hindi mauubos ang pasasalamat. Ikalawa, huwag titingnan ng problema. Tingnan ang paraan. Ikatlo, tanggapin ang limitasyon. Sapagkat meron tayong hindi mababago. Sadyang ganito na tayo. Nakuha po ninyo? Ha? Pang-apat, huwag mawawala ng pag-asa. Pang-lima, maniwala ka. Ano po? Dahil ang mahal na Birhen, ang ina ng mga dukha, mismo nagsasabing, maniwala ka. If you believe in yourself, I believe in you. Kahit ang Diyos, inamin niya na ang kanyang mga kamag-anakan ay hindi nakakita ng milagro. Hindi dahil hindi niya kaya, kundi dahil hindi sila naniwala. Hindi sila naniwala. Ano po? Mahalaga yun. Pagtulog mong mamaya, pag nilayan ninyo, alam nyo ba na nagigising lang kayo bukas dahil naniniwala kayo na kayo ay magigising? Alam nyo ba yon? Pero sabihin nyo mamaya, hindi na ako magigising. Subukan nyo lang, subukan nyo lang. At sigurado akong hindi kayo magigising. Subukan nyo lang. Practice lang, practice. Para maintindihan nyo ang aking sinasabi. Whether you like it or not, apart from the grace, is our ability to believe. Because the moment we decline, the moment we limit God by our own limitations, then everything becomes impossible. Maniwala ka. Maniwala ka. Pag ikaw ay hirap na hirap, tingnan mo lang yung imahin ng mahal na Birhen. Simple lang na nakatungo. Hindi katulad ng ibang imahin. Hindi katulad ng Carmel, hindi katulad ng Lourdes, hindi katulad ng Immaculada Concepcion. Tingnan nyo. Simpleng-simple ang imahin ng ina ng mga dukha. Bakit? Mahalaga na meron kang paniniwala. Hindi kailangang maingay. Kung tutusin, puti lang talaga. Yan ang imahing walang kulay. Walang kulay yan. Yung iba, kinulayan na lang. Pero ang tunay na imahin ng ina ng mga dukha ay puting-puti lang. Simple, walang kulay. Nilalagyan lang ng kulay blue, ginagawang Lourdes. Hindi siya Lourdes. Ina siya ng mga dukha.
simple na nakatungo, nagdadasal, sapagkat nagpapaalala siya sa iyo at sa akin na mayroong isang inang naniniwala sa iyo. Amen? Sumainyo ang Panginoon. Magsitungo kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Manatili po nakaupo. Kayo po mismo humingi sa Diyos ng biyaya, lalong-lalo na sa simula ng taon na ito. Kayo pong humingi ng pagpapala sa Diyos at sabihin niyo, Panginoon, kung inyo pong nanaisin, wala pong imposible. Humingi po kayo. Huwag matakot humingi. Sapagkat kung naipagkaloob ng Diyos sa kanyang bugtong na anak, meron pa bang hindi pwedeng ipagkaloob ng Diyos? Kung ikaw man ay may sakit, maniwala ka na ikaw ay pwedeng pagalingin ng Diyos. Kung ano man ang iyong problema, sarili, trabaho, pag-aaral, pamilya, maniwala ka. Sapagkat merong isang ina na naniniwala sa iyo at nagdadasal para sa iyo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hipuin mo po itong iyong mga anak. Kilala mo sila, Panginoon. Alam mo po ang kailang mga pinagdadaanan sa buhay. Nasaksihan mo ang kailang mga pagtawa at pagluha, kahinaan at kalakasan, mga kabiguan at tagumpay. Batid mo rin ang kailang mga pangarap, hindi lang para sa kailang mga sarili, kundi para sa kailang mga mahal sa buhay. Panginoon, kalugdan mo sila. Lukuban mo sila ng iyong banal na Espiritu. Nawa po ipatuloy mo silang ingatan, ilayo mo sila sa lahat ng uri ng kapahamakan. Patuloy mo silang pagkaluban ng kalakasan, kalusugan. Kung meron man sa kanilang may karamdaman, Panginoon, sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus na taga Nazaret, pagkaluban mo sila na kagalingan. Panginoon, sa isang salita mo lamang ay gagaling sila. Maging yan ay cancer, hypertension, diabetes, kung ano man, Panginoon, kung inyo pong nanaisin, sila po ay iyong gagaling. Panginoon, kung meron man sila mga pinagdadaan ng suliranin o problema, tuwangan mo sila. Alisin mo ang kailang mga pagkatakot at pangamba. Dagdagan mo po ang kailang pananalig at pananampalataya sa iyo. Idinudulog ko po ang kailang mga pamilya saan man naroroon. Nawa po ang kailang mga pamilya ay pagharian mo ng pagmamahalan, pagkakaisa, pagkakasundo-sundo, kapayapaan, kasayahan, puspos ng pag-ibig at kasaganahan. Kung meron man pong hidwaan, Panginoon, pagkasunduin mo sila. Kung meron mang kahirapan, kasalatan, tulungan mo sila makaahon sa kahirapan. Idinudulog ko rin po sa iyo ang kanilang kura paroko. Kung ano man ang kanyang mga pinagdadaanan, Panginoon, sa hamon ng buhay, sa parokyang ito, dagdagan mo rin ang kanyang pananalig at pananampalataya sa iyo. Ama naming mapagmahal, itinataas ko po ang panalangin ng iyong mga anak na narito. Nawa po sa tulong at panalangin mga banal, lalong-lalo na ng ina ng mga dukha. Si San Jose, ang tapat niyang esposo, pagpalain mo po ang bawat isa, O Ama, sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po. Maraming salamat po sa inyong lahat. The Lord be with you. And with your A spirit. reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord.
The shepherd went in haste to Bethlehem and found Mary and Joseph and the infant lying in the manger. When they saw this, they made known the message that had been told them about this child. All who heard it were amazed by what had been told them by the shepherds. And Mary kept all these things, reflecting on them in her heart. Then the shepherds returned, glorifying and praising God for all they have heard and seen, just as he had been told to them. When 8 days were completed for his circumcision, he was named Jesus, the name given him by the angel before he was conceived in the womb. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ang malungkot na balita ay ang tindahang nagbebenta ng pampaswerte ay nalugi. Ano pa? Alam po ninyo, ang swerte lang sa bilog-bilog ay yung mga nagtitinda. Ano po? Huwag kayong maniwala dyan. Yung hanggang ngayon, nagsusuot pa rin kayo ng polka dots. Ano po? Pinapaalala ko sa inyo, hindi kayo yayaman. Ano po? Ang ibig sabihin lang yan, puro bariya lang ang meron kayo. Ano po? Paulit-ulit yung sinasabi. Ano po? We are celebrating this Eucharist not because it is New Year, but because today we celebrate the solemnity of the dogma of Mary, the Mother of God. The dogma was pronounced as early as 431 AD. Can you imagine? 431 AD. Sigurado akong wala pa kayo doon. Ano pa? That's the oldest. Theotokos was the name. And why? Why are we celebrating this? Because if you talk about hope, it is not simply a positive mental attitude. Hope is a person. Hope does not disappoint. When you talk about love, it is not an emotion, but love is the other name of God. When you talk about peace, it's not simply the absence of war, but we talk about peace himself as a person. And who brought that person in this world? Mary, the Mother of God. Kung hindi siya ipinanganak ng isang ina, hindi siya pwedeng ituring na tao. Yun ang sinasabi sa ikalawang pagbasa. My dear friends, my brothers and sisters, the role of Mary as the Mother of God is a sole role that no one can take away from her. Siya lang yun. Siya lang yun. Ano po? Tayo rin, may kanya-kanya tayong nanay. Bagamat ang iba sa atin, namimili na wala naman talagang nakakapamili ng nanay at wala ring anak na nakakapamili. Di po ba, ano? Malungkot yon na may anak magsasabi, sana hindi ikaw ang nanay ko. Pero, hindi lang niya alam. Yung nanay tahimik lang rin nagsabi, sana hindi rin ikaw ang anak ko. Di po ba, ano? Kung makakapamili ba, pipiliin ka ba? My dear friends, my brothers and sisters, Saint Augustine have said this. If you were not born, you will have no chance to go to heaven. If you were not born, you will have no chance to go to heaven. The birth that we have is an opportunity to go to heaven. It doesn't mean we will be spared
from the sufferings, from the pain, from problems. Look at Jesus. Dumaan yan sa hirap, lumaki yan. I'm sure binuli yan. Ano po? Binuli yan. May mga bully na nun. Di po ba? At gayon din si Maria, dumanas ng panghihiya, pag-alipusta, at sabi nga na isang ina, nung namatayan ako ng anak, sinisi ko ang Diyos. Pero nung ako'y nakarating sa Holy Land, at pinagmamasdan ko ang Via Crucis, iyak ako ng iyak, dahil maging ang Diyos ay namatay, at si Maria ay namatayan. Hindi natin mapipigil yon. Darating tayo doon. Una-una lang, ladies first. Ano po? Yung mga nagmamadali, di po ba? Mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga habang nabubuhay, mabuhay. Kung ano man ang pinagdadaanan mong problema, daanan mo lang. Huwag mong ibabahay. Tatagal ang problema. Di ba ba, Kung may problema, kung may kalungkutan, harapin. Huwag lakad ng lakad. Makakarating kayo kung saan. Di ba ba, Nakarating sa Pangasinan, yung kaiisip ng problema niya. Di ba ba, Ay, huwag kayong lakad ng... may problema tayo. Di ba ba? Lumakad ka dyan, aircon. Di ba ba, Oo. Lahat may problema. Daanan mo lang. Di po ba, Mga minamahal na mga kapatid. Kaya tayo nagkakaproblema, ayaw nating harapin ang mga pagsubok na dumarating sa bawat panahon. Hindi naman lahat ng panahon may problema. The crossroads of our lives is not really about what? Crisis? The crossroad means what I like is not what God likes. Pagka minsan mayroong hidwaan kung ano yung gusto ko at ano yung gusto ng Diyos. Kaya yung iba, ginugusto na nila lahat. Di po ba? Alam nyo, na ako'y bagong pari, hindi pa ako naordinahan doon sa isang parokya na kung saan iniimbitahan ako magbigay ng recollection. Seminarista pa lang ako. Sinabi ko talaga sa Diyos, Lord, sana wag ako ma-assign dito. Kasi alam ko ang hirap doon Wag ako ma-assign. After 6 months after the ordination, doon ako na-assign. Tapos sabi ko, sana wag ako malipat. Maya-maya, nag-ring ang telepono. Si Bishop Sok, sabi ng kardinal, lilipat ka daw. Ano po? Ang kasunod na prayer, sana hindi doon, sana hindi doon. Tapos sabi ko, saan? Doon. Alam nyo, lahat ng ayaw ko, binibigay ni Lord. Kaya nung sinabi nung aking spiritual director, ikaw daw ay ilalagay sa seminaryo. Sabi ko, Father Ben, ilagay nyo na ako kahit saan, wag lang sa seminaryo. Pag ako'y nilagay sa seminaryo, mamamatay ako. Ang sagot na matanda, huwag kang mag-alala, ipalilibing kita. At dahil naintindihan ko na lahat ng ayaw ko, binibigay ng Diyos, ginugusto ko na lahat. Ginugusto ko na lahat. Bakit? Bakit mo ba puro problemahin? Nakikiraan lang naman tayo, di pa ba? At sa lahat ng pagsubok, do not forget this, sa lahat ng pagsubok, merong pagpapala. Hello? Huwag niyong kakalimutan ito. Sa lahat ng pagsubok, merong pagpapala. Huwag kayong aasa na kayo'y pagpapalain na hindi man lang kayo nasubukan. If you listen carefully to the responsorial psalm,
It begins with the word, may God. Di po ba, no? May God. But if you go back to the first reading, the words of blessing did not begin with may. If you listen carefully, I hope gising pa kayo nun. Ano po? Hindi, palagi yung may the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord look on you and grant you peace. Mali. The prayer started, what? The Lord bless you. Hindi mo sinasabi, hari nawa. Hari nawa. The blessing is already pronounced. The Lord bless you and keep you. The Lord keeps His face upon you and be gracious to you. The Lord look kindly upon you and give you peace. Hindi sinasabing, hari nawa. Sa madalit sabi, sa simula pa lamang, ibinili na ng Diyos na ikaw ay pagpapalain. Pagpapalain. And the sad story nowadays, very few parents continue to bless their children. Kokonti na lang. Hindi na tayo nagpapamano. Hindi po ba, ano? Ha? Sabi doon sa isang kasal, nagmano yung lalaki doon sa magulang ng babae. Sabi nung nanay, pinapatanda mo ako. Oh, tinignan ko, matanda na naman talaga. Huh? Pwede ba? Di ba? Pag ikaw ay tumatanda, ibig sabihin, mahaba ang buhay. Walang mahaba ang buhay na hindi tumatanda. Kaya ka tumatanda, mahaba ang buhay mo. Ang sikreto ng mahabang buhay, maraming birthday. Maraming birthday. Pero pag 70 na, wag nang magpa-party. Mag-birthday na lang. Di po ba, no? Yan ang may nalaman ko lang sa mga kaibigan ko in chick. Pag 70 na, wag nang magpa-party. Kasi, maingay. Sabi sa langit, ano na namang ingay dyan? Ano naman? At nalamang birthday mo, ha? Buhay pa pala yan. Huwag kayong masyadong maingay. Ano po? Ang mahirap nun, hindi ka nagbe-birthday, nag-iingay ka, mura ka ng mura. Ano naman nagmumura dyan? Ha? Buhay pa yan? Oh. Baka hindi si Lord ang kumuha sa iyo, di po ba? Lahat may problema. Lahat may pinagdadaanan. Sabi nung isa, pang-4 na taong ko na sa Greenbelt, Father. Ang sabi ko sa niya, ako din, pang-4 na taong ko na ito. Ano? Diba? Pero binabalikan ko mga taon. Pang-4 na bagong taon, pang-4 na Pasko, 3 taon after my stroke. Di po ba, no? Mahalagang meron kang binabalikan upang meron kang dahilan na magpasalamat. The secret of a happy life is a grateful spirit. Totoo ito. Kahit ano sabihin nyo, totoo ito. Ang mga taong malungkot, yung mga taong hindi marunong magpasalamat. Yung mga reklamador, yan ang malungkot ang buhay. Di po ba, ano? Yan ang malungkot. Reklamo ng reklamo. Yung mga anak na si dinami-dami ng pagkain sa lamesa, wala lang hotdog, wala tayong ulam. Anong tawag po doon sa iba? Di ba? Yung mga, sorry sa mga misis, ha? Sa dinami-dami ng damit, hindi kayo makalis kaagad kasi wala akong may suot. Anong meron yan? Di ba? Ang dami nating reklamo, di po ba? Ano? Ha? Gusto mahal ang bag kahit walang laman, di po ba? Ano? Ang kakapal ng wallet, resibo naman. Di ba? Tapos na ang 2025,
Tanggalin nyo na yan para mapaltan ng pera. Di ba, nanay, no? Ha? Mga minamahal na mga, learn to be grateful. Teach your children to be grateful. Di ba? Ang problema natin talaga, nakalimot na tayong magpasalamat. And please, in 2026, do not forget this. You cannot satisfy the hearts of ungrateful people. You cannot satisfy. You will never satisfy the hearts of ungrateful people. Sadyang yung mga taong hindi marunong magpasalamat, kahit anong inyong ibigay, kulang. Kaya, magbigay pa rin kayo. Akala nyo, ha? Pero yung mga nangungutang na hindi nagbabayad, huwag nyo nang pautangin. Oo. Lesson. Yung mga nangungutang hindi nagbabayad, huwag nyo nang pautangin. Bigyan nyo na lang. Para hindi kayo naniningil. Ano pa? Ngayon, yung may inutangan, siya pa yung natatakot siyang, alam mo na, wala akong pera, singil ka na singil. Nakakahiya ngayon maningil, di ba ba? Ano? Kaya wag na kayo magpautang. Bigyan nyo na lang. Ano po? Bigyan nyo na lang. Ha? Sapagkat ang nagbibigay, higit na pinagpala. Ano po? Pag uwi nyo mamaya, magdasal. Magdasal. If the only prayer you know is, bless us, O Lord, so be it.